Hello? Yan. Kumusta mga Miley Cyrus fans? Sorry na lang kay Taylor Swift. I'll explain why, mga kapatid. Our topic is entitled Brokering a Friendship Deal. Let's look at the lyrics of this song. These are lonely words. Tama ba? These are words that best describe our world today. And most especially, mga kapatid, these are actual words of a lonely heart, of a lonely person. Ano, aliw-aliwin mo na lang sarili mo? No? And it justifies, our approach to loneliness. Parang sinasabi natin, ano kung walang girlfriend, walang boyfriend, ano kung ayaw mo sa akin? Hindi ba ako mabubuhay? Hindi ba? Hindi ko ba kayang isayaw ang aking sarili? Hindi ko ba kayang i-holding hands yung aking sarili? Try nyo nga. No? These are words, sabi ko nga, that describe our culture. That's why we are starting a series on friendship. Kasi hindi mo kailangang bulahin yung sarili mo na kaya mo ang sarili mo at hindi mo kailangan na ibang tao para sumaya. Kasi ang design sa atin ng Panginoon is for us to live our lives together. Tama po ba? Ang design ng Panginoon sa atin ay ma-enjoy natin yung company of each other. For the past couple of weeks, we've talked about friendship. Pinag-usapan natin yung pagkakaroon ng mga kaibigan, yung mga totoong kaibigan na sasamahan ka hindi lang sa paglalakbay sa buhay, kundi sasamahan ka sa paglagong spiritual. And we are learning that friendships play an important role in forming us. Kung sino ka ngayon, kung paano kang lumalago, paano kang nananampalataya, paano kang namumuhay, kumikilos, may kinalaman po yung iyong mga relationships. May kinalaman yung ating friendship dyan. Spiritual friendships are significant. Importante po sila, mga kapatid. Sila po ay mahalaga because they form the deepest parts of who we are. Kung sino ka ngayon, yung pinakamalalim na bahagi ng iyong pagkatao ay formed by your friendships. So friendships usually do their work over time. Moment by moment. Encounter after encounter. Conversation after conversation. Yung totoo at yung mga nagtatagal na mga friendship is built over time. Pero ang totoo, mga kapatid, it doesn't always work that way, di ba? Pag nag-umpisa ka ng friendships with someone, gusto mo paradise. Gusto mo, na-imagine mo is panghabang buhay at wala kayong magiging problema along the way. But it doesn't work that way. Tama ba? Sometimes God uses a friend in our life to transform us. Of course, ultimately, it is the Word of God. It is the Bible na nagbabago ng buhay natin. But God uses friends also, fellow human beings, to transform us. A friend who speaks a word of challenge that if responded favorably, kung magre-respond ka sa challenge ng iyong spiritual friend, has a potential to help us grow sa ating pananampalataya. Spiritual friendship, mga kapatid, ay marami siyang mukha. It is multifaceted. Paano? Pag marami kang kaibigan, at ito yung mga totoong kaibigan mo, you experience joy and happiness. But there are moments of great discomfort also. Because relationships are messy. Pag pumasok ka sa isang relasyon, asahan mo na hindi lahat yan ay cloud 9. No? Meron ding choknat. Hindi lahat cloud 9. Moments of challenges and tests. Susubukin ka niyan. No? Titingnan kung gaano katibay. Of course, for our own good. Yung tricky part ng ating pagkakaibigan is that a challenge like this ay mayroong potential to test the limits of our friendship.
Subukan mong i-challenge yung iyong kaibigan sa kanyang bisyo and how he reacts or how that person reacts. It brings discomfort. Have you ever had an experience like that? When someone challenged you na magbago, to align yourself to what is right and what is biblical. Kaya ka nandito ngayon because someone challenged you. Mayroon ba kayong ganyang experience? Or mayroon nang nawala dito because you challenged him or that person to live a biblical life. And that person took it negatively. Sa halip na magbago, nawala lalo. Diba? That's our today's topic. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Ulitin ko yung title, Brokering a Friendship Deal. Una, pag-usapan natin, spiritual friends challenge each other. Pakisagutan nyo na lamang po dyan sa inyong mga program, sa Gazette. Dito po sa may bandang huli ng New Testament, mga kapatid, is an interesting little document. Napakaliit lang yan, hindi nyo nga siguro ito nababasa, no? Hindi nyo nababasa si Philemon, pero kinakanta ninyo. Di ba? It's a very short book. In its original form, it's only a 6-paragraph letter. Ganun lang siya kaiksi. That gives us a window sa isang compelling story about a friend. Si Paul challenging another friend. Asking him to take a bold step. Ang hirap nung pinapagawa ni Pablo. Kung kayo nasa kalagayan ni Philemon, I don't think na you will survive. Or you will not struggle. Asking him to make a fundamental change in the way he naturally operates. Tinetest ni Pablo ngayon yung limits ng kanilang friendship, sila ni Philemon. Pag binasa natin yung story, we see the tension in this relationship. Tensionado siya ng konti. Maganda sana kasi may bilang pangyayari and Paul had to make a decision. Kaya naging tensionado po itong sulat po na to. Paul's getting older, matanda na siya, at habang sinusulat niya ito sa kanyang kaibigan, si Philemon, Paul was in prison sa Roma because of his faith. Ganun po dati. Mananampalataya ka lang kay Jesus, magpipreach ka lang ng gospel, you will end up in prison. That's how cruel ang kanilang kapanahunan. He was under house arrest. Now, Philemon is a man of means. Ibig sabihin po, si Philemon ay isang mayamang tao. Siya po ay isang negosyante na nakatira sa isang maliit na tao na ang tawag ay Colossae. Now remember na meron din tayong book sa Bible na ang pamagat ay Colossians. Taga dyan si Philemon sa Colossae. Somewhere in the modern day Turkey. Bansa na yan. Now, hindi natin sigurado paano nakakilala si Philemon at saka si Paul. It is likely that Philemon would have made his way as a businessman from Colossae to Ephesus. Trading, doing business. He travels, no? So from Colossae, nagpunta siya ng Ephesus. No matter how they met, it is likely that Paul led Philemon to Christ. Diba sabi ni Paul, hindi ko na nga babanggitin sa iyo na utang mo sa akin ang iyong sarili. Yun po yun. Na ako ang nag-introduce sa iyo kay Jesus o ako nagdala sa iyo sa Panginoon sa pamamagitan ng ministry ni Paul sa Ephesus. Now, we have also a book in the Bible entitled Ephesians. And so, Philemon, this wealthy person na nagmamayari ng malaking bahay sa Colossae, when he became Christian, isa po siya sa mga naging leaders ng church na nandun sa kanyang bahay. Ginawa niyang church yung kanyang bahay, home church. Now this is where the story gets interesting. The letter that Paul sends to Philemon, sino may dala? Si Onesimus. Ang tawag diyan ay runaway, hindi runaway bride, runaway slave, na magnanakaw, na nanggaling sa town ng Colossae na katulad din ni Philemon. Itong storya, si Philemon, alipin niya si Onesimus.
At nagnakaw sa kanya si Onesimus. At nung nakanakaw na si Onesimus, tumakbo siya papuntang Roma upang i-enjoy niya yung kanyang stolen fortune. Paul and Onesimus met in Rome while Paul was under house arrest. Now, we do not know paano silang nagkita. Previously, hindi sila magkakilala. Pero nung tumakas si Onesimus, nagpuntang Roma, nakilala niya si Paul sa loob ng kulungan. At doon sila nag-usap. Nagkabulagaan sila. Lalo siguro si Onesimus. Dahil na-realize niya, meron silang common friend. No? Yung para bang tumakas ka sa alupihan na sa lubong mo cobra. No? Tumakas ka kay Philemon, napunta ka sa isang tao na napakalapit kay Philemon. Si Paul. Now, eventually, this runaway slave surrendered his life to God and he committed himself to the well-being of Paul. Imagine that. Tumakas siya, then nagnakaw siya, may ginawa siyang kasalanan, he ended up in Rome, he met Paul, he was changed, at ngayon siya yung nangangalaga kay Paul na matanda na nasa loob ng kulungan. Marahil isang gabi, binahagi ni Onesimus kay Paul yung kanyang story na siya ay isang runaway slave. At yun nga, na-realize nila na meron silang common friend sa Facebook. You see, it turns out that Onesimus, his former master, was also Paul's good friend. Si Philemon. Can you imagine that moment of revelation? Kung ikaw si Onesimus, ano mararamdaman mo? At kung ikaw si Paul, ano mararamdaman mo? Na itong taong ito na bago mo nakilala at dinidisciple mo, dinadala mo sa Panginoon, nagnakaw doon sa best friend mo. Na hindi natin alam kung sino yung unang nagsuggest. Si Paul ba or si Onesimus? But somehow they came to the conclusion that Onesimus should go back to his master. Kasi yun naman talaga ang tama. Babalik ka sa iyong master kasi nagkasala ka and make things right no matter what the cost was. Yun yung challenge ni Paul kay Onesimus at mamaya ang challenge ni Paul kay Philemon. Now Paul took a bold and dangerous step to broker a deal between two enemies. Kasi galit talaga si Philemon sa kanya. Ninakawan na siya. Tumakas pa. Di ba? Alam niyo, mga slaves noon, wala naman silang karapatan sa mundo. There was no such thing as human rights nung mga panahon na yon. The master can decide. Kung gusto ka niyang patayin, papatayin ka niya kasi property ka niya. Hindi ka tao. Property ka. But Paul intervened. Paul was meddling. Sabi ni Paul, kailangan magkaroon ng reconciliation. He was risking his friendship with Philemon for the sake of Onesimus. Ganito kabigat ito, mga kapatid. Wala ka namang kinalaman, but because you are a Christian, at malapit silang dalawa sa iyo, you will broker a deal, risking everything. And so with Paul's letter firmly in hand, Onesimus makes a 1,500-mile journey. Ganun kalayo. Siguro mga 3,000 kilometers, more or less, from Rome to Colossae. Dala-dala yung sulat ni Pablo para makita niya o idalhin niya doon sa kanyang nagawa ng atraso. At antayin na siya ay patawarin ng kanyang former master. All because of Paul. Because Paul was a good friend of Philemon and Onesimus. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Basahin natin muli. Kaya nga, bagamat bilang kapatid mo kay Kristo, ay malakas ang loob kong iutos sana sa iyo ang nararapat gawin.
Mas minabuti kong makiusap sa iyo sa ngalan ng pag-ibig. Di ba? Akong si Pablo, na sugo ni Kristo, Jesus, at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya ay nakakiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa Kanya habang ako'y nakabilanggo. Dati hindi mo mapakinabangan si Onesimo. Walang kwenta. No? Useless. Ngunit ngayon kapaki-pakinabang siya sa ating dalawa. Pinababalik ko na siya sa iyo kasama ang aking puso. Nais ko sanang manatili siya sa aking piling upang siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nakabilanggo dahil sa magandang balita. At sa gayon ay parang na ring ikaw ang kasama ko rito. Beneficial na sana kay Paul yun. Paul doesn't have to do this. No, parang, okay na. Kasi pag umuwi ka doon, mag-aaway lang kayo. Dito ka na lang sa akin. Mag-serve ka na lang sa akin, pero hindi ganoon. So sabi niya, ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot, upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin at hindi sa pilitan. Marahil nalayo sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal niya siya sa akin at lalo siyang mapapamahal sa iyo. Tingnan niyo, how? Ngayong hindi mo lamang siya alipin, kundi isa ng kapatid sa Panginoon. Imagine kung paano tatanggapin ito ni Philemon. Ang description ni Paul kay Onesimus, hindi na siya slave para sa iyo. Siya ay kapatid mo sa Panginoon. Kaya kung kinikilala mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ganon ka-dangerous itong sulat po na ito. Kung siya may nagkasala o nagkautang sa iyo, sa akin mo na ito singilin. Akong si Pablo ang siyang sumusulat nito. Ako ang magbabayad sa iyo. Ang tanong, paano? Ano namang ibabayad ni Paul? Di ba? Pero ganun kalakas yung kanyang loob. Hindi ko na dapat banggitin pa na utang mo sa akin ang iyong sarili. Pinakikiusap ko lamang sa iyo, alang-alang sa Panginoon, ipagkaloob mo na sa akin ito. Pasayahin mo ako bilang kapatid kay Kristo. Lubos akong naniniwala na gagawin mo ang hinihiling ko sa sulat na ito at maaaring higit pa rito. Ipaghanda mo rin ako ng matutuluyan sapagkat umaasa akong luluubin ng Diyos na ako'y makakabalik dyan gaya ng inyong dinadalangin. Question is, do you have a friend like that? Meron ka bang ganyang kaibigan ngayon? Someone who will challenge the status quo and will risk everything by brokering a dangerous friendship deal resulting to reconciliation. O masyado tayong natatakot. Huwag na, madamay pa ako dyan. Wala naman tayong away eh. Ito, salbahe talaga to eh. Okay na lang, pagtityagaan ko na lang to. Pero huwag ka nang bumalik doon kasi mag-aaway lang tayong tatlo. But Paul understands the power of the gospel. Kung mayroong kailangang itatama. Kung kailangang mag-release ng forgiveness ng isang naagrabyado, mag-release ng forgiveness yung naagrabyado. Because that's the message of the gospel. Hindi ko alam kung anong mga set of friends meron ka ngayon. Sana lang, itong mga kaibigan mo will risk everything for the sake of the gospel. Kasi para kay Pablo, mas mahalaga yung kanyang relationship kay Jesus kaysa sa kanyang relationship dito sa dalawang ito. Of course, mahalaga din yon. Pero kailangang manaig ng salita ng Diyos. When was the last time a friend challenged you to do the right thing for the Lord? When was the last time? Na nakarinig ka ng challenge mula sa iyong kaibigan o parang yes sir na lang sila ng yes sir sa iyo. Nobody can say no to you or else their career is over. No? Nobody can say no to you or else you will fire them. Blessed are you if you have friends like this. Para kay Pablo, parang napakalaking blessing na na mayroong magsiserve sa kanya. Hindi niya naman kailangan pabalikin pa dun eh. Pero hindi comfort ang hinahanap ni Pablo. Hinahanap ni Pablo, sana mangyari yung salita ng Diyos dito sa dalawang ito. So he was letting go of Onesimus for the gospel to
to be realized sa buhay ng dalawang ito. When was the last time? Ulitin ko. A friend challenged you to do the right thing for the Lord. Yung sinabihan ka talaga na, alam mo, you're destroying yourself. Alam mo, you are destroying your relationship with your husband or your wife. Kafe, Facebook mo kahit madaling araw na sino nakakausap mo. Stop that. When was the last time? Na meron kang friend na katulad ni Paul, na babanggain ka talaga kahit sino ka pa for the sake of truth. Pangalawa, spiritual friends test the power of the gospel. Sinusubukan natin din yung kapangyarihan ng gospel. Totoo ba talaga na may kapangyarihan ng gospel? Totoo ba talaga na babaguhin ng gospel yung ating mga buhay? Tingnan niyo yung bigat. Alam din naman ito ni Paul kung gaano kabigat yung kanyang hinihingi kay Philemon na patawarin at tanggapin yung kanyang slave na nagnakaw sa kanya. Paul is marshalling all his persuasiveness to encourage Philemon to allow the full force of the gospel to be unleashed in his life. Carefully read itong document po na to at pinili talaga ni Paul yung mga words niya doon. He was being persuasive. He was not coercive, but he was persuasive. Para mangyari sa buhay ni Philemon yung totoong gospel. He wants Philemon to open himself to the possibility that the gospel doesn't only provide salvation and freedom. Hindi tumitigil dyan yung gospel na selyuhan ng iyong buhay for eternity because you have accepted Jesus. That's the gospel. Yes, totoo yun. But it doesn't stop there. Hindi lang siya, ibig sabihin na nagkaroon ka ng personal relationship with God, but it actually calls people to change their lives in order to effect change in the world. Ang gospel, mga kapatid, ay practical. Actual na nangyayari sa buhay mo. Hindi lang yung tinanggap mo si Jesus, na-realize mo kailangan mo ng kaligtasan, nag-pray ka upang tanggapin siya by faith, but the gospel continues its works sa ating mga buhay. It challenges you every day. Ayan yung mahirap sa pagiging Kristiyano. Kasi yung mga nakagawian mo noon, mag-struggle ka ng gawin ngayon. For example, in the case of Philemon, pag bumalik sa kanya si Onesimus, papatayin niya lang yun. Or he will pay someone to do it for him. Pero hindi na ngayon. Because of the gospel. Listen, Paul is not only testing the limits of his friendship with Philemon. Hindi niya lang sinusubukan, o sige nga Philemon, kung talagang kaibigan mo ako, gawin mo nga itong hinihingi ko sa iyo. Hindi lang siya ganon, mga kapatid. Paul is also testing the power of the gospel. Titingnan ko kung talaga ba yung gospel na tinanggap mo nung pinangaral ko sa iyo ay tumutubo at nagbubunga sa iyong puso. Dahil hindi naniniwala si Pablo na ideology at slogan lang yung gospel without any effect. Walang ngipin ang gospel. Hindi naniniwala si Paul sa ganon. Paul believes that the work and teaching of Christ have real power. Do you believe that? Ng trabaho, ang ginagawa, at ang pagtuturo o turo ng ating Panginoon ay totoong mayroong kapangyarihan. He believes that the gospel has the potential to transform his friends and the world around them. Ginawa ni Pablo kung ano yung ginagawa ng mga totoong spiritual friends. Ito yon. They challenge each other to let their lives be shaped by the pattern of the gospel rather than the pattern of the world. Uwi ka doon, Onesimus, be reconciled to your master. Ikaw, Philemon, since ikaw yung naagrabyado ng uso dito, can you forget about your status as a powerful man and accept this slave as your brother in Christ? That's the gospel. And Paul was dangerously navigating the waters of friendship. Paul challenged Philemon by sending Onesimus with a letter.
Now, si Philemon, mapapwersa siyang gumawa ng desisyon para sa kanyang sarili. Mapapwersa siyang ipakita na yung gospel talagang mayroong effect sa kanyang buhay. It was a defining moment brought about by a challenge from his good friend. Kaya nga, yung mga friendship ninyo, iniingatan din yan. Ina-appreciate yan at lalong pinakikinggan yan. Yung sama kayo ng sama, wala naman talagang confrontation at challenge na nangyayari, kaya hindi nagbabago yung buhay ng tao. Usap-usap kayo ng life group, pero hindi naman natin challenge yung mga nakikita natin dapat i-challenge, kaya hindi nagbabago yung tao. Paul was different. He was willing to risk his friendship with people kasi mas mahalaga sa kanyang matupad ang sinasabi ng gospel. Do you have a friend like that? Someone na kilalang-kilala ka niya at talagang ipupush ka niya at naniniwala siyang gagawin mo ang sinasabi niya dahil magkaibigan kayo at higit pa doon dahil tama ang sinasabi mo. Do you have a friend who knows how to encourage you to let go and surrender when you need to? Do you have a friend who knows that you might need to forgive someone in order to move past it and get over it? Malalim na level ang friendship na ito, mga kapatid. Hindi na lang pinag-uusapan dito yung kita ninyo. Hindi na lang pinag-uusapan dito yung mga ganda ng mga laro ninyo. Pinag-uusapan dito, nangyayari ba yung gospel sa'yo? Yung mga nagkakasala ba, kaya mong tanggapin? At ikaw naman, na lagi ka na lang binubuhat, at lagi ka na lang pabigat sa mundong ibabaw, kailan ka naman matututong mag-own up sa iyong mga atraso. That's the gospel. At kailangan natin ng kaibigan na katulad ni Pablo para dyan. Maybe that friend knows that you need to love someone that is fundamentally different than you. When you start your life group, may mga bagong mga taong papasok, fundamentally different. Magkaiba talaga kayo. But God is teaching us to let go of our prejudices sa ating mga buhay, sa ating mga puso, sa ating mga isip, na hindi natin dapat sinusukat yung mga tao, hindi tayo nagre-respond katulad ng pag-respond ng mundo. Maybe your friend is challenging you to use your talents for God. Diba? Mahusay ka naman eh. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi ka totoong busy kaya wala kang time sa church. Hindi mo lang talaga priority yung church. Diba? Kasi kung priority mo yung church, priority mo ang Panginoon, mag-giveaway lahat ng iyong schedule para sa Panginoon. At hindi mo lang itatago yung mga talento na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Gagamitin mo yan for His kingdom. Maybe your friend is encouraging you to take a great risk to willingly let go of something that you're holding on so dearly. In other words, you need a friend who will tell you, stop that bisyo. It will kill you. Do you have a friend like that? Maybe your friend is urging you to develop a regular routine of prayer and study of Scripture. Challenge sa inyong lahat. Gaano na tayo katagal sa church, it doesn't really matter. You need to go back to the basics of reading the Word of God. Kayong mga Gideons, namimigay pa naman kayo ng mga Bibles. Do you really read your Bible? You ask yourself, anong karapatan mong mamigay ng Bible kung ikaw mismo hindi ka nakabasa ng Book of Philemon? Kayong mga life group leaders, mga elders, mga pastors dito sa church, kumusta ang inyong mga personal time? Study and prayer. Kayong mga nasa praise and worship, do you really spend time
for this? Do you have a friend like that who comes into your life and challenges you to live out the gospel more fully? We need honest people. Yung mga friends na magsasabi talaga sa'yo, oy, tigilan mo yan. Oy, gawin mo to. Kasi sa palagay ko, ito pinapagawa ng Panginoon. Kung mayroon kang ganyang klaseng kaibigan, kapatid, be thankful. Iniisip ka pa rin ng Diyos. Nagbigay pa rin siya ng uwak sa'yo. Parang si Elijah lang, no? Para magdala ng pagkain mo. Mabuhay ka pa rin sa mundong ibabaw. Be thankful and respond favorably to that friendship. So ano po yung specific nature of Paul's challenge to Philemon? Ano ba yung nakaka-encourage dito? Ito yon, mga kapatid. Paul was encouraging both of them, si Philemon at si Onesimus, yung naagrabyado at saka nang-agrabyado, to see themselves and to see each other through the lens of the gospel. Hindi sa lente ng mundo, kundi sa lente ng gospel rather than, through the lens of the world. They are one and they are brothers in Christ. Alam nyo kasi yung kanyang pangalan na Onesimus, ang ibig sabihin niyan sa Greek ay useful. Parang sinasabi ni Pablo, pagka hindi mo pinatawad itong si Onesimus, habang buhay na talagang walang kwenta ito. Hindi talaga yung magiging useful. Now in his letter, Paul makes play with Onesimus' name. He says to Philemon, formerly, si Onesimus was useless to you, but now he has become useful. Tingnan mo yung katabi mo. Is that useless? Useful. Di ba? We become useful because we accept each other in Christ. You see, Philemon saw Onesimus primarily as a servant. Yun lang kasi tingin niya talaga eh. Servant lang kita, slave lang kita, alipin kita. Dahil alipin kita at servant kita, you are supposed to be useful. Period. That's how Philemon saw Onesimus. But he failed to be useful to Philemon. Yun mas masaklap. Para bang sinasabi ni Philemon, ginastosan kita, binili kita sa dati mong master, ine-expect ko mag-perform ka, maging useful ka. Onesimus did not. In fact, hindi lang siya useless or tamad kung ano man, nagnakaw pa at tumakas pa. Now, he turned to be useless. Yung kanyang pangalan ay hindi tugma sa kanyang pagkatao. But Paul saw Onesimus differently. In Paul's eyes and through the lens of the gospel, this useless man had truly become useful. He became a comfort to Paul in his chains and he became a partner in ministry. Ganyan ang kapangyarihan ng gospel. Yung mga hinusgahan ng mundo na walang pakinabang, panakilala sa Panginoon, nagbabago ang buhay. At gusto yung maranasan ni Pablo, gusto niya maranasan yun ni Philemon, na nagbabago ang tao when Christ enters the person's life. Para kay Pablo, napakalaking tulong at napakagandang kasama sa gawain ng Diyos si Onesimus. Now, imagine niyo na lang, pagdating ni Onesimus doon sa pintuan ni Philemon, ano eksena? Yung dating nagnakaw, di ba? Yung dating walang kwentang tamad na alipin. Anong gagawin sa kanya ni Philemon? Dalawa. Pwede niya ipakulong o pwede niya ipapatay agad kasi property niya yun eh. But Paul said to Philemon, ito ang words ni Paul, welcome him no longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. Kaya sabi ko sa inyo, it was a dangerous move from Paul.
No, he is very dear to me, but even dearer to you, both as a fellow man and as a brother in the Lord. So if you consider me a partner, welcome him as you would welcome me. Parang sabi ni Paul, kung hindi mo siya tanggapin, huwag mo na rin akong tanggapin. Kung ikaw si Philemon, maramdaman mo. Pairalin mo ba yung standard ng mundo? O pairalin mo na hindi, may ginawa si Jesus sa akin. Pangatlo, spiritual friends reorient their lives to the gospel. Of course, naintindihan ko kung nag-react negatively si Philemon. Mahirap ito. At kung ikaw naman ang nandun, mahirap din itong gawin. Ang katotohanan ay, pag ikaw yung naagrabyado, mahirap mag-release ng forgiveness. Lalo na kung ang nakaagrabyado sa iyo ay maliit pa na tao. No? Yung para bang, ganyan ka na nga, hindi ka man lang namimili ng binabangga. Di ba? Parang ganun to. Because we live in a world that is hardwired, sending us messages of value for the people around us. Ganun natin sinusukat yung mga tao. Tinitingnan natin yung mga tao, yung level ng respect mo, nagdidesisyon kang respeto, o igalang itong taong ito because of his net worth. Because of kung gaano siya kadaming mag-order sa Lazada. Diba? Kung gaano karaming mga grocery carts yung napupuno. Or kung nasaan yung pangalan niya doon sa organizational chart ng isang kumpanya, status and symbols. But the gospel does away with all that nonsense. No matter what we are in the world's eyes, no matter who we are or how we measure up, in Christ we have unending worth and value. Parang sinasabi ni Paul, hindi na kayo alipin amo. Magkapatid kayo sa Panginoon. Iisa kayo kay Kristo. Our economic status, our positions, our jobs, the brands we wear don't matter sa Panginoon. In Christ, we have an ending value. The amazing thing, mga kapatid, about the gospel, yung kayang abutin ng gospel, kaya niyang habulin yung runaway slave na si Onesimo sa isang maliit na kwarto sa Roma, at kaya niyang abutin ng isang napakayamang landowner sa Colossae. That's the reach of the gospel. It meets them both at their point of need, at their point of recognition for their own need of a Savior. Kailangan nila ng freedom, nandun ang gospel. Kailangan ng forgiveness, nandun ang gospel. Kailangan bumalik at maging konektado ulit sa Diyos, nandun ang gospel. Christ offers to meet a laborer, yung daily wage earner, namumuhay araw-araw sa kanyang sweldo at hindi siya pumasok, wala siyang kakainin. Gospel is available to that person the same way he meets a CEO who has everything but yearns for more. That's the gospel. The gospel finds the heart ng isang mapagmahal na ina as it finds the heart of a hardened criminal. This message resonates deeply within the heart of the lowliest person or the person of highest position. That's the gospel. The gospel has met people throughout all ages, on every continent on the globe. You see, the ground is level at the foot of the cross. Philemon, you need the gospel. You need to release forgiveness. Onesimus, wala kang kwentang tao sa mata ng mundo. Isa kang malaking kahihiyan sa iyong pangalan. But at the foot of Christ, you are valuable. You need to ask for forgiveness. We all stand equal at the foot of Christ, at the foot of the cross. And when each of us receives the love and forgiveness that Christ has to offer, we are brought to God as we are brought into the community of the redeemed. Pag inikot mo yung mata mo ngayon dito sa paligid, makikita mo brothers and sisters who are different from you. If Philemon responded positively to Paul's challenge, then he and Onesimus could have become
some of the most compelling witnesses of the gospel that ever lived. Narealize mo ba yun? Kung tinanggap ni Philemon yung challenge ni Paul, sila po yung pinakamatibay na totoo talaga ang salita ng Diyos. Ilang taon bago niya sinulat yung Philemon ni Pablo, sumulat siya sa isang church sa Corinth. Kaya nga tayo may Corinthians, di ba? So nauna yung Corinthian letter bago yung Philemon. Ito yung sulat ni Pablo. Basahin natin. Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una ay ganoon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit kayo ay hindi na. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Familiar, di ba? Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan. At hindi na niya tinandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay natasan niyang ipamalita ito. Iniisip ko lang mga kapatid, habang sinusulat siguro ni Pablo yung Philemon, iniisip niya yung 2 Corinthians chapter 5. 16 to 19, yung binasa natin ngayon. He wanted the truth of the gospel to become personal. Active truth in the life of Philemon and Onesimus. Kasi ito talaga yun eh. My question to you is the truth of the gospel visible in your life? O hanggang ngayon, marites ka pa rin. Is the truth of the gospel visible in your life? How does the gospel change yung dati mong pagkatao? Are your friends pushing you to the edge until you find Christ slowly gaining grounds in your fertile heart? Yung mga kaibigan na sinasamahan mo, ang mission ba nila sa buhay, itulak ka, palabas ng iyong comfort zone upang makilala mo lalo ang ating Panginoon? That's what the world needs more than anything. People who are courageous enough na ipamuhay yung gospel with the decision they make and with their relationships. Si Paul, di ba? Okay na sana kung may naglilingkod sa kanya doon, pero hindi yun yung gospel. Ang gospel, yung dati magkaaway, magbati. Kahit wala nang maglilingkod kay Paul. Basta nangyari yung gospel. Ang tanong, what happened with Philemon and Onesimus? Ano kaya nangyari? How did Philemon respond to Paul's letter? Yung mga tanong eh. Paano nagwakas itong storyang ito? Si Onesimus ba ay tinanggap ni Philemon bilang kapatid sa Panginoon? Pinatawad ba siya? Niyakap ba siya ni Philemon nung nakita siya? At pagkatapos ay pinabalik kay Paul para may mag-alaga uli kay Paul? Mayroon bang reconciliation? Unfortunately mga kapatid, wala tayong data dyan. Walang record. As in, wala sa Bible kung ano ang nangyari sa dalawang ito. Wala. Pero, mayroon pong mga historical footnotes na nangyari o na natagpuan na nagsasuggest na indeed itong dalawang ito nagkaroon ng reconciliation. Wala na sa Bible. Mga historical footnotes. Kung kayo po ay nagpipreach, malamang sa malamang makikilala niyo yung pangalang William Barclay. Kasi siya po ay isang Bible commentator. We consult him. Kung tama ba itong mga pinagsasabi namin dito. Commentary writer. Ito yung sabi ni William Barclay according to his research. 50 years pagkatapos isulat yung letter kay Philemon. 50 taon ang lumipas. Meron po isang bishop sa Antioch, Syria. Ang pangalan niya si Ignatius.
Now, Ignatius was being sent to Rome to be executed. Papatayin siya sa Roma. So mula sa Syria, tinransport siya papuntang Roma. Habang nasa daan, wala naman kasi aeroplano noon, tagal ng biyahe, nagsusulat si Ignatius ng mga sulat na pinamigay sa mga churches to encourage them. No? Papatayin siya, siya pa yung nag-encourage. Isa sa kanyang mga sinulatan, yung church sa Ephesus. Okay? Yung Ephesians. Sinulatan ni Ignatius on his way to Rome. At ang kanyang mga sinasabi ay ganito, napakahusay, napaka-godly, kailangan yung irespeto, tulungan sa ministry ang inyong bishop dyan sa Ephesus. Kasi siya ay talagang naglilingkod kay Lord. Ano yung pangalan ng bishop sa Ephesus? Onesimus. Onesimus. And in his letter, Ignatius, ginaya niya yung style ni Paul kung paano niya describe si Onesimus. Sabi ni Paul, di ba, useful na siya ngayon. Ito yung sulat ni Ignatius. He is Onesimus, by name and by nature, the useful one to Christ. We are not 100% sure, mga kapatid, na siya talaga ito, pero it looks like that. Na yung dating runaway slave na magnanakaw ay pinatawad ng kanyang amo na si Philemon because of his generosity, at dahil na-transform siya ng gospel, he became the bishop of the church in Ephesus. Ito lang yan. Wala tayong lahat ng storyang ito, ng detalye, but this is something that we know. When a spiritual friend challenges another friend with the gospel, anything can happen. Manginginom, drug addict, babaero, lalakero, lahat na lang, libakero, no, hacker ng mga lahat. When that person is being challenged with the gospel, anything can happen. Do you have a friend like that? Are you a friend like that? Are you someone who lovingly and carefully tests the limits of your friendships so that you might test the limit of the gospel's force in your life? Totoo ba talaga ang gospel? I-challenge na nga natin. Diba? Yun. So that together, makikita ninyo kung paano kumikilos ang Diyos sa gospel, sa pamamagitan mo, at sa buhay mo. So that through you, the world might see the beauty and truth of Jesus Christ. Sana, bigyan pa tayo ng Panginoon ng mga tao, kaibigan, tulad ni Pablo. Ang mission ay ilapit tayo sa Panginoon. God bless you all. Tayo po tayong lahat, mga kapatid.
tayo pong lahat ay panandalian pong makakaupo. Today is somewhat special for this church because we will be honoring someone sa kanyang mahabang taon din ng paglilingkod at katapatan sa church. Paul, when he wrote the book of Philippians pertaining to Epaphroditus, sabi niya, honor someone like him. No? Kasi they have given their life to Christ. Today we will do that, mga kapatid, as a church. Alam po naman natin, we are aware of the situation of Pastor Benji. He is physically challenged. No po, ang kanyang health is not 100%, and so he is being limited by his health. And with his age of 60, no, he has acquired so many citizenships already. And ang kanyang lamang sa akin is when he goes to Mercury Drug, meron na siyang 20% discount. I'm 19 years away from that, no, for your information. Pastor Benji has officially retired from our church. No? Since 2016, he's been here. He's our life group pastor, discipleship pastor, but physical limitations prevented him from performing his job further, and we don't want to add some more burden because ministry is really a very heavy task. No? We want to show kindness and love and honor Pastor Benji. This morning, we'll do that. So we will call si Pastor Benji and his wife, Lisel, and si LJ. Dito ba si LJ? LJ is here. Dito na lang siguro sa harap para hindi na umakyat si Pastor Benj. We want to see him in front and we will give him something. And I'd like also to invite my fellow pastors dito sa harap. Join me here in honoring Pastor Benji and the rest of the elders. Elders must come here also. Ito kay LJ. We'll ask Pastor Ding to give ito yung laki para kay Pastor Benji. Pastor Ding. Basahin niyo po kung may nakalagay na 1 milyon dyan. Pastor Benji, bayan pong basahin ko sa ating mga kapatid ang nilalaman itong Appreciation Award o itong Plaque of Appreciation to Pastor Benji. Appreciation Award presented to Reverend Benjamin F. De Vera in recognition of your 8 years of faithful and dedicated service, willing spirit, and labor of love. You are an inspiration and a blessing to all Gen. Given this 18th day of February 2024, All Generations Church, signed yours truly, Church Administrator, and Reverend Saul P. Samante, our Senior Pastor. Pastor Benji. Pastor Benji. Ano bang sasabihin ko? Una, nagpapasalamat ako sa Diyos sa Kanyang pagbibigay ng opportunity na makapaglingkod dito sa All Generations. Pangalawa, sa inyo na nagpipray hanggang ngayon at tumutulong sa akin. Kasi alam niyo na physically medyo meron akong pinagdadaanan at
kailangan ko nang mag-give up sa ministry kasi hindi ko na talaga kaya. Hindi ko na kayang gawin yung pastoral duties ko at kailangan ko nang tutukan yung aking pinagdadaanan. Kaya salamat sa inyong support, sa inyong panalangin, sa inyong pagbibigay ng encouragement. Ang hiling ko lang sa inyo, patuloy niyo akong ipanalangin, plus minsan i-PM niyo rin ako kasi wala akong kausap eh. Tapos encourage niyo rin si Lisel at si LJ. Pag nakita niyo sila, tapikin niyo yung kanilang balikat, okay na sa amin yon. Dahil lalo si Lisel, sinasamahan niya ako palagi sa dialysis center kasi 3 times na akong nagda-dialysis ngayon. Dati 2. Baka next time 4 na. Tapos next time 5 na. Langit na sunod nito. Kaya kailangan ni Lisel ng encouragement tsaka ni LJ. Kasi si LJ, second year pa lang sa college. So, sana yung mga ate-ate dito, wag niyo siyang pabayaan. Nagbibiling ka ba? Hindi naman. Tapos yan, damo na rin yung kanta beats, yung To All the Girls I Loved Before. Yan. Kaya thank you sa inyong support. Thank you sa mga pastoral staff, sa elders, sa deacons, at higit sa lahat, sa Panginoon na nagbigay pa ng pagkakataon na mabuhay pa ako. Alam ko na medyo mahirap yung aking pinagdadaanan. Hindi ko alam kung ano ang end result nito. Ang pag-asa lang natin ay pananampalataya sa Diyos. Yun lang. Salamat po. God bless you. Thank you, Pastor Benji, for your years of service. Mukhang pang-Grammys talaga, no? Yung datingan dyan sa screen. Salamat at kayo ang pinadala ng Panginoon dito sa pagtatayo ng ating mga live groups. Kayo ni Lisel at saka si LJ. Dito pa rin naman kayo, di ba? Dito pa rin. Kikita-kita pa tayo. So I was supposed to pray for Pastor Benji, but since our chairman is here, now let us give him the honor to pray for... Si Slay na daw, kasi si Slay pala yung best friend ni Pastor Benji dito. Slay, halika dito. Hindi ganun talaga pag pinakabata na papag-utusan. Sige po. Pwede po bang tayong lahat ay tumayo? Let's extend our hand to Pastor Benji. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri namin kayo, pinapasalamatan. Salamat po, Panginoon, sa biyaya, Panginoon, na binigay niyo sa amin. Salamat sa buhay ni Pastor Benji at ng kanyang pamilya. Salamat, Panginoon. Thank you for bringing him into our lives. Salamat po, Panginoon, dahil ang bawat isa sa amin dito ay nahipo ng inyong pagmamahal through Pastor Benji, Panginoon. Alam niyo po kung gaano ang kagalakan ng bawat isa sa amin tuwing siya ay makakausap. When we listen to his sermons, even his jokes, Panginoon, it lightens up our day, Panginoon. Alam niyo din po, Panginoon, ang kanilang pinagdaraanan ngayon. We pray, Father, for your grace, your mercy, Panginoon, your provision. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang nagkakalob ng lahat ng ito. We pray, Lord, for your mercy, Panginoon, na kayo mag-provide ng kanilang needs, ni Lisel, ni LJ, Panginoon. At yung buhay nila, Panginoon, patuloy niyo pong gamiting testimony, Panginoon, ng inyong faithfulness. Bagaman si Pastor Benji po ay nag-retire officially, Panginoon, sa Olgen, sa ministry. Alam po namin, Panginoon, na hindi natitigil ang kanyang paggawa at pagkilos. Patuloy niyo pa rin siya magagamit, Panginoon. Amin dalangin, Panginoon, ang bagong chapter ng kanyang buhay, kanilang buhay, Panginoon. Gagamitin niyo po ito na testimony na mas marami pang maabot ng inyong salita at maging patotoo po ito, Panginoon, na kayo lamang po ang aming Diyos, nagkakalob ng lahat at nagbibigay ng anumang aming pangangailangan. We declare blessings of good health, healing, Panginoon, para kay Pastor Benji at sa kanyang pamilya.
Kayo po ang patuloy na mag-iingat sa kanila araw-araw, Panginoon. At sa inyo po namin kinocommit ang kanilang buhay. Sa inyo po namin lahat ito pinagkakatiwalang ipasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, everyone. Pa-picture tayo. Hirap talaga maging artista. Sideways. Ganon. Thank you, Pastor Benji, Lizelle, and LJ. Thank you, elders. Tayo pong lahat ay tumayo sa ating pong closing prayer and benediction. Thank you, Lord, for your word. Thank you for the ministry of Paul. We need people like him, Lord, sa aming panahon ngayon. In this heavily fragmented society, Lord, we need to live out the message of the gospel. So empower each one of us na nandito ngayon, Panginoon, na maging bearer kami ng inyong image, ng inyong mga salita sa aming pong society as we face, Lord, the challenges itong darating na linggo. Let us be reminded, Lord, allow us to remember your word na kami, Panginoon, ay asin, ilaw ng inyong sanlibutan ito. Father, I commit to you, my dear brothers and sisters na nandito ngayon. Lord, ang kanilang mga buhay, pagpalain po ninyo sila. Samahan po ninyo sila. Ang inyong mga blessings, Panginoon, and favor, laging sumakanila, Panginoon, sa lahat ng panahon. The students, Lord, I pray for wisdom. Yung mga nagtatrabaho, mostly kanilang mga nanay at tatay, Lord, keep them safe. Pray, Lord, for promotions. Pray, Lord, for your favor, additional income. I pray for those who are running their own businesses, Lord. I pray for the expansion of the operations. Ang lahat ng mga pagpapala, Panginoon, sumakanila. Lord, we pray for each other. Those who are celebrating special moments sa kanilang buhay, give them joy. Remind us, Lord, that it is all because of your grace. Those who are, like Pastor Benji, having physical limitations and challenges, pray for your mercies. Pray for your grace. Pray that you will continue to sustain them, Panginoon, sa bawat araw. May the Lord bless you and keep you. May the good Lord make His face to shine on you and be gracious to you. And may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen. Amen. Magandang tanghali, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. And see you again next Sunday. God bless you all.